Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasampa ng reklamo ng BIR sa mga sangkot sa flood control scandal, partikular na sa Bulacan, kabilang sa 12 kumpanyang kinasuhan ng tax evasion at tinakasan umano ang 9 bilyong pisong tax liabilities mula sa mga ghost projects. Narito ang balita. Sa pagpapatuloy ng kampanya kontra katiwalian ng gobyerno laban sa mga sangkot sa flood control anomaly, puspusan din ang investigasyon ng Bureau of Internal Revenue patungkol sa posibleng paglabag ng mga ito sa pagbabayad ng buwis. Ngayong linggo, panibagong batch ng criminal complaints ang inihain ng BIR laban sa ilang individual at kumpanyang sangkot sa flood control project anomaly sa Bulacan. Sa pagkakataong ito, laban sa IM Construction Corporation at SYMS Construction Trading. Saklaw ng reklamo ang kasong tax evasion at willful failure to supply correct and accurate information laban sa kumpanya at ilang kawani nito para sa 13.8 million pesos na tax deficiencies. Batay sa investigasyon ng BIR, lumalabas na nakatanggap ang IM Construction Corporation ng bayad para sa konstruksyon ng pumping station at floodgate sa Barangay Santo Rosario, Hagonoy, ngunit walang kahit anong istruktura gaya nito ang naitayo sa lugar. Ganito rin ang napag-alaman laban sa SYMS Construction Trading na natanggap ang 100% ng bayad para sa isang reinforced river wall sa Barangay PL Baliwag, ngunit walang ganitong proyekto ang nakitang naipatayo sa site. Ayon sa BIR, ang mga maling deklarasyon ng mga kumpanya kaugnay ng mga proyektong hindi naman naipatayo o yung mga ghost projects ay malinaw na tangkang pag-iwas sa pagbabayad ng tamang buwis at maling paggamit sa pondo ng taong bayan. Kasunod ng kaso laban sa dalawang kumpanya, umakyat na sa 12 ang nahainan ng BIR ng reklamo kaugnay ng flood control scandal para sa tinatayang 8.87 billion pesos na tax liabilities. Nanindigan naman ng BIR na magpapatuloy pa rin ang kanilang intensified crackdown laban sa mga kontraktor na may utang na buwis kung saan inaasahang madaragdagan pa ang mga makakasuhan sa mga susunod na linggo. Para sa EuroTV News, Mia Layagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.